Sumainyo ang Panginoon ang nagpaparumi sa tao. Ang paanyaya ni Jesus ay alin? Sa puso nang gagaling ang nagpaparumi sa tao. Dalawa ho kasi kung tawagin namin ay school of thought o pamantayan ng pag-iisip tungkol sa nagpaparumi sa tao. Para ho sa mga Hudyo, ang kanilang kaisipan ay alin? Yung mga bagay na pumapasok sa bibig ng tao o yung mga bagay na nakikita at nakakasalamuha ng tao. Yung epekto ng mga taong kasama mo, ng environment na kinabibilangan mo, ang sitwasyon na kinaroroonan mo. Kaya yung bahagi ng pagkilos natin na kung tawagin namin ay ang pagsunod sa pamamaraan ng paghuhugas. Hindi sapagat hindi naghuhugas ang mga alagad. Ngunit alin yun? Natatanging pamamaraan. Kung iyong maalala, noong panahon ng pandemya, ay may pinalabas ang DOH, yung steps kung paano maghuhugas ng kamay. So ganoon yung mga Hudyo, may mga steps sila sa paghuhugas ng mga kamay, ng saro, ng pinggan, ng baso. Meron silang pamamaraan, natatanging pamamaraan. Kapag hindi mo sinunod yan, ikaw ay nagkakasala. Kaya yung kanilang pamantayan ay yung pantabas na kalalagayan. Alam nyo, ang una kong assignment, tawag dito, ang official na appointment ko ay sa seminary. So, prefect of discipline at saka tawagin namin ay procurator. So, bahagi yun na sabi ko, kasi sa seminaryo, kung kayo nakapunta sa seminaryo natin dyan sa St. Peter's College Seminary, malaki po yung ground siya. So, papasok ka sa loob. So, malayo sa gate yung pinaka-seminaryo. Wala ka, kapag nandun ka sa loob, wala kang nakikita. Kundi yung mga seminarista lamang, yung mga kapwa mo pare na nagtuturo doon, at may ilang mga lay professor na naroon. So bahagi yun lang ang makikita mo, o di kaya yung nagluluto, naglilinis, wala na. Sabi ko, di ko mas-save ito. Hindi ka magkakasala rito. Nakakatulong na hindi ka magkasala, pero bahagi o na alin, sabi ko ay hindi pwedeng ganito kasi ihanda ka rin. Dapat inihanda mo rin yung sarili mo na alin, na kinakailangan na ikaw ay maging banal, hindi lamang sa panlabas na katatayuan, na maging banal ka, na piliin mo sa Jesus, ang iwasan mo ang kasalanan kahit nasa gitna ka ng pagkakasala. Yun ang bahagi yun yung sinasabi ni Jesus, na alin, nasa puso ang sanhi ng pagkakasala. Bakit? Hinayaan mo, hindi mo inalagaan ang iyong puso. Kaya ang tendency mo ay alin,
ang pumili sa pagkakasala. Kinakailangan na yung puso natin ay ang puso na masanay tayo na rin piliin si Jesus. Hindi piliin ang kasalanan. Kasi kung ang mentalidad natin ay ang katulad ng mentalidad ng mga Pariseo, kung minsan makita mo natin, ngayon sa TV kapag nakita, kapag nahuli, bakit mo nagawa yun? Gawa ng mahirap lang ako. Ang bahagi mo, ibig sabihin, nawawala yung culpability mo. Nawawala yung responsibilidad mo. Kaya tama kung minsan yung isang popular na awit, alibay. Ginagawa namin alibay. Hindi. Kapag ganun kasi yung pamangkayan natin, katulad ng mga Pariseo, nagiging alibay. Nawala na ating pagkilo. Nawalan tayo ng kuryente. Brown out. So bahagi na kung saan ay maunawaan natin yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus, na makita natin na alin, na piliin natin ang pagkilos na tumutugon sa panawagan ng Diyos kahit ano ang sitwasyon na kinabibilangan natin. Bakit? Nasa puso natin. Kaya anong kinakailangan? Ingatan natin yung ating puso. Na paano natin maingatan? Masanay tayo na alin? Piliin si Jesus. Salamat. Na piliin si Jesus. Yun ang huwag nating kalimutan. Ano man ang uri ng sitwasyon, sapagkat yung sitwasyon nagbabago. Buti na lamang nagkaroon ng ilaw. Pero kahit na hindi nagkaroon ng ilaw, pwedeng sabihin natin pwedeng tumigil na lang ako sa pag-uumiliya. Kasi walang ilaw. Pero pwede ko rin namang piliin na alin. Magpatuloy sa umilia kahit na walang ilaw, walang microphone. So ganun din ang pagpili sa Diyos o ang pagpili sa kasalanan. Kinakailangan na rin panatilihin natin malinis ang ating puso. At sino yung pwedeng makatulong sa atin? Walang iba kundi ang alin? Ang kalinis-linisang puso ni Maria. Kinakailangan natin malaman alin dito ang malinis at alin dito ang marumi. Bahagi yun na kung saan ay makita natin. Kaya dapat sa ating kalooban maging maliwanag sa atin yung pagninilay natin at kung alin yung pipiliin natin. At katulad ni Maria, anong kailangan? Hingin natin ang grasya ng Diyos. Hingin natin ang grasya ng Diyos. Kaya anong sabi kay Maria? Maria, napupuno ka ng grasya. Kaya tayo, kinakailangan din natin makita natin, palagi natin hilingin yung grasya ng Diyos. Sapagkat napakatalino ng demonyo. Hindi naman sasabihin ng demonyo na, huwag mo kong gagawin, masama ako. Hindi. Ipakikita sa iyo ng demonyo na yung ginagawa mo ay mabuti. Bahagi mo yun. Kasi we can towards what is good. Pero yung demonyo, sinungaling yan. Napaka-number 1 na sinungaling yan. Sasabihin sa iyo, mabuti yan. Pero alam natin na kinakailangan natin pag-nilay-nilayan, kaya ngayon napakahalaga yung turo ng simbahan na original sin. Na anong ituturo ng simbahan? Ihulog mo ka ng kasalanan. Ano na makita natin? Kaya anong makita natin sa Genesis chapter 3? Pinalayas. Pinalayas ng Diyos si Eva at si Adan. Bakit? Hindi gawa ng ahas. Ngunit alin, nagpatukso sila sa ahas.
Nasa kanila yung pagpili. Pwede nilang hindi piliin ang ahas. Tayo rin, namamakita natin, piliin natin sa Jesus. At yun ang makita natin ang kalisinisang puso ni Maria. Hiningin natin sa Diyos yung grasya na palaging malinis sa harapan ng buong may kapal. At may mga pagkilos na patuloy nating pangalagaan ang ating puso. Yung tinatawag natin mga acts of piety, mga panalangin, acts of mercy, yung kawang gawa, ay bahagi yun na kung saan ay makatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng malinis na puso. At sa gitna ho ng ating pagkikilos sa daigdig na ito, hindi ho natin inaalis na may epekto yung pandabas na kaanyuan. Katulad halimbawa ng alin, sa lumang tipan, ipinagbabawal yung pagkain ng baboy. Bakit? Kasi alam naman natin, Middle East yan, mainit yan. Tapos kakain ka ng baboy. Ano yung baboy? Nagpapainit inuwi ng katawan. Siguro hindi lang natin masyadong ramdam, pero kung mapapakiramdaman natin dito, bagamat medyo mainit din dito, nagpapainit inuwi ng katawan. Kung mainit ng panahon at kakain ka pa ng baboy, lalo kang magiinit. Kaya yun ang akala nila, na yun ang naging dahilan. May epekto. We should also be aware of it. Pero hindi yan ang naging dahilan ng iyong pagkakasala. Pwede mong paglabanan ang init ng iyong katawan. At bahagi yung na kung saan ay makita natin. At yun ang panyaya na ipinahayag ni Jesus. Kaya hilingin natin ang biyaya ng mahal na Birhen Maria sa kanyang kalinis-linisang puso. Panatilihin natin malinis ang ating kalooban. Bahagi rin ng pagkilos na alin, iwasan natin ang anumang uri ng pagkakasala. Pero sabi nga natin, tayo ay tao lamang, hindi natin may alis na tayo nagkakasala. Paano natin nilinisin? Sakramento ng umpisa. Mangumpisa tayo. Kahit na walang kasalanan, mangumpisa tayo kahit isang beses sa loob ng isang taon. Kung may kasalanan, asap. Bahagi yun. Huwag nating panatilihin yung kasalanan sa ating puso. Bakit? Ay, magniliklik yan. Pero yun ang hamon ay pinapayag ng buong may kapal. Kaya iingatan namin yung ating puso kasi nasa atin ang desisyon kung pipiliin natin sa Jesus o ang pipiliin natin ay kasalanan. So idulog natin sa harapan ng buong may kapal. Nakatulad ng mahal na Birhen Maria, iwasan natin ang lahat ng uri ng pagkakasala at piliin natin si Jesus.